Hi guys! So welcome back to my channel. Thank you for watching all my videos. So welcome. I'm going to talk about my salary in Ireland. Medyo hesitant pa ako na i-discuss tong salary ko kasi syempre isa tong private matter. But I think it would be helpful para sa mga aspiring nurses who wants to work overseas to have an idea kung magkano ba kikitain nila abroad. Quick story lang. Nung first time ko na-receive yung sweldo ko sa Ireland, I was very happy. I was so pleased. Kasi naman, yung kinikita ko sa Pilipinas is about 13,000 to 15,000 pesos per month. Buti na lang, wala akong binabayang rent, wala akong bills, wala akong binubuhay na anak. So imagine nyo na lang kung may pamilya ka, magkano na lang yung matitira sa pera mo. Receive ko yung sweldo ko sa Ireland, I was really happy. Kasi kumita ako noon ng, I think, 750 euro. Hindi pa ako registered nurse noon. I'm still undergoing the adaptation program. So, parang student rate yung sweldo ko. Pero malaki na yun, ha? So, compute natin kung magkano ba yung 750 euro. That would be 43,104 pesos. Diba? For just 2 weeks, kumita ako ng 43,000. Yung 43,000, kailangan kong pagtrabahuhan ng 4 na buwan sa Pilipinas yun na wala akong kinagastos. Hindi mo talaga masisi kung bakit maraming Filipino nurses ang gusto mag-work abroad. Kasi nga, I don't think we are valued sa sarili nating bansa. Kitang sweldo natin. Nag-start nga ako as RN Hills Magkano ba sweldo ko doon? 8,000 pesos per month. Tingnan, hindi pa ako nag-volunteer. Imagine nyo na lang yung mga nag-volunteer, wala silang sweldo. Gusto lang nila makakuha ng experience para makapag-work abroad. Hopefully, mabigyan pansin to. Sana mabigay sa atin yung deserve nating salary and yung mga benefits as well. Anyway, I'll be discussing my salary sa Emerald Isle. So, magkano ba yung kinikita ko sa Ireland noon? So, nasa 0.5 yung salary ko noon. So, it's about 34,876 euro annually. Magkano yun? 2 million pesos. Pero syempre, may tax pa to, may cost of living pa tayo. So, hindi naman ganito kalaki yung naiipon ko per year. Isipin mo, worth it na talaga mag-work overseas kasi makakapag-provide ka sa family mo, makakapag-invest ka, makakapag-ipon ka sa future mo, sa retirement mo. So, yung benefit pa ng citizenship, sa travel, yung experience, yung knowledge. So, yun yung mga nakikita kong advantage working overseas. Pero syempre, may disadvantages din yan, yung mapalayo ka sa pamilya mo, homesickness, culture shock. So, hindi may iwasan yan. But at least, mas marami pa rin yung advantages sa disadvantages. So, papakita ko na sa inyo yung payslip ko. So, ito yung kinita ko noong January 2019. Ang work sa Ireland is 39 hours per week. Sa isang fortnight, it is 78 hours. Sa isang buwan, it's 156 hours. Noong January 31, 2019, kumita ako ng 2,632.97 euro gross pay. Hindi pa yun yung net pay. So, papakita ko sa inyo yung breakdown. So, nag-work ako nung fortnight na to for 2 weeks ng 115.50 hours. Wait. Akala ko ba 78 hours lang per fortnight? Ito kumabot ako ng 115. Kasi guys, nag-work ako ng 7 days straight na night shift. 11 point something hours per day yun Kaya ganito kadami yung working hours ko nun. At ganito kalaki yung sweldo ko nun. So yeah, nag-work ako ng 115.50 hours which equals to 1,979 euro. Then, kasi nag-work ako ng Sunday, may Sunday premium ako, which is equivalent to 11.15 hours. So, kumita ako ng 191
euro. Then, may night duty premium ako. Wow, night duty kasi grabe. 7 nights ka ba naman mag-work? So, ang total hours nun is 104.35 hours. So, kumita ako ng 447 euro. And, dahil work din ako ng Saturday, kumita ako ng 15 euro. Ba't walang hours to? Oh gosh, hindi ko alam kung bakit walang hours to. Pero kumita ako ng 15 euro. 2,632.97. Magkano yun in Philippine peso? Guys, gross pay to ha. Hindi pa to yung net pay. So, that is 151,447 pesos. Ano naman yung mga deductions dun sa sweldo? Medyo malaki yung tax ko dito at marami silang dineduct. So, ano-ano ba yun? First is yung PAYE. Nagbawas sila ng 545.87 euro. Then, nagbawas pa sila ng PRSI. Ano ba yung PRSI? So, most employed people over 16 years of age make social insurance contributions. So, ayun, contribution mo to sa Ireland. USC. Binawasan nila ako ng 92.45 euro. Then, meron ding ASC. Binawasan nila ako ng 93.39 euro. And then, yung pension, binawasan nila ako ng 137.08. So, ano yung total pay ko nung fortnight na yon? I earned 1,658.86 euro. So, kumita ako ng 95,405 pesos. For 2 weeks lang na work yun Work ako ng 3 days, then 1 week na nights. So, after nun, nag 1 week off ako. Na magre-reflect dun sa next payslip ko. Yung magpo-kompleto sa 1 month na sweldo natin. So, ang total working hours ko lang nung sumunod na sweldo is 40 hours. Kasi nga 1 week off, tapos 1 week na nag-duty. And I think, nakalive ako nito. Kasi umuwi ako sa Pilipinas. Kumita ako ng 695.82. Then yung night duty premium ko, may pumalo pang night duty. So, ang total pay ko nun is 726.45. So, guys, kung papansin nyo, napakalaki ng tax ko nung nakaraang fortnight. So, this fortnight, may binalik silang pera sa akin. Hindi nila ako binawasan sa tax. Binigyan pa nila ako ng tax credit, which is 122 euro. Yung PRSI ko, binawasan lang nila ako ng 8 euro. Yung USC ko, binawasan lang nila ako ng 6.65. Tapos yung ASC ko, nagbalik uli sila ng pera ng 33.59 tax credit ulit. ASC credit. Tapos yung pension, binawasan lang nila ako ng 29.50. So, yung sweldo kong 726.45, nagkaroon pa ng additional na 111.54. So, kumita ako ng 837.99 euro that fortnight. Kumita ko ng 48,000. Compute natin for that month. Magkano yung kinita ko in total? So, 2,496.85 euro. 143,571. Bilang nurse sa Pilipinas. Sobrang laki nito. For just 1 month, kikita ka nito. Hindi ko ito naipon sa Pilipinas for 1 year. I think, in 2 years ko, ganito lang yung naipon ko. Kasi syempre, gumagastos ako, bumibili rin ako ng mga luho. So, ang laki nito. Pero syempre, may cost of living din naman ako sa Ireland. So, bigyan ko lang kayo ng siguro rough estimate. Hindi ko na rin kasi sobrang maalala kung magkano lahat-lahat ng cost of living ko noon. Yung rent ko po is 300 euro per month. Katapat lang yun ng hospital, walking distance. Yung bills, siguro, hindi monthly yung bills namin eh. I think it's every, guys correct me if I'm wrong, if it's every 2 months or 3 months. And it will depend din sa season. Pag winter, malakas kami sa kuryente. O, ang lakas namin sa kuryente kasi madalas kami
naka-on yung heater namin. Pero kung during summertime, mura lang. So siguro magbigay tayo ng rough estimate 50 euro per month. Cellphone bill. Hindi naman ako kumuha ng plan doon. Nasa 30 euro per month. Siyempre, yung groceries ko, siguro nasa 150 euro per month. Mura ba? Sige, 200 na natin. 200 euro per month. Siguro, ano na rin tayo ng 100 euro para sa mga luho, eating out, pagpunta ng Dublin, mag-travel. So, minus 100. So, 1,866.85. Magkano yan? Meron akong pong 107,000 per month. Ang laki pa din, di ba? Nasa 100k pa din per month. So, imagine, for 12 months, kita ka ng 100k. Hindi ka magta-travel. Kasi ipon ka lang. Kita ka ng 1.2 million per year. At malaking bagay na yan para sa mga Pilipino na gusto makaipon, makapagpatayo ng bahay, makabili ng kotse, mapag-aral yung anak, makapag-invest. So, worth it talaga mag-work overseas. So, hopefully guys, nakatulong tong video na to give you an insight if worth it bang mag-work abroad. Sa susunod na video, I will discuss naman yung sweldo ko sa New Zealand. So, thank you for watching this video. Don't forget to leave a comment below, like this video, and subscribe to my YouTube channel. Sa susunod na video ulit. Bye-bye. can see your